Magandang araw, mga kaibigan. Ngayong 2025, usap tayo tungkol sa pag-aalaga ng ating pera. Marami sa atin nagtatrabaho ng mabuti at nag-iipon para sa magandang kinabukasan. Pero paano natin mapapangalagaan ang pinaghirapan natin? Kaya sa mga susunod na minuto, alamin natin ang mga ito ang inyong financial buddy, nagsasabing, pera mo, ingatan mo. Una sa lahat, mahalaga na maging mapanuri sa ating paggastos. Ang daming bagong gadgets, travel deals, at exclusive sales na nakakaengganyo. Pero tandaan, hindi lahat ng maganda sa paningin ay kailangan natin. Bago mo gastusin ang pera mo, tanungin ang sarili, kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang? Mahalaga na maging tapat sa sarili sa pagsagot nito. Madalas, nadadala tayo ng ating emosyon, tuwa, excitement o pressure sa social media. Ang mga post ng iba ay maaring mag-udyok sa atin na gumastos ng higit sa ating kakayahan. Isipin mo, kung magtitipid ka ng kahit konti kada buwan at ihuhulog sa ipon o investment, lalaki ito pagdating ng panahon. Ang maliit na ipon ngayon ay maaring maging malaking halaga sa hinaharap. Kaya bago ka bumili, huminga ka muna ng malalim at tanungin, sulit ba ito sa pinaghirapan ko? Ang bawat sentimo ay mahalaga, kaya't gamitin ito ng wasto. Pangalawa, okay lang mangutang kung may purpose, tulad ng pangnegosyo o pang-aral. Mahalaga na may malinaw kang layunin at plano kung paano mo ito babayaran. Ang pagkakaroon ng tamang plano ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Pero kung pangluho lang, tulad ng bagong cellphone o mamahaling bakasyon, baka mahirapan kang makabayad. Ang mga ganitong gastusin ay hindi kinakailangan at maaring magdulot ng dagdag na stress sa iyo. Kapag nangutang ka, hindi lang ang inutang mo ang babayaran, pati ang interes. Ang interes ay maaaring lumaki at magdulot ng mas malaking utang kung hindi mo ito agad mababayaran. At kung hindi mo mabayaran agad, lalaki pa ito dahil sa penalties. Ang mga penalties at late fees ay maaring magdagdag ng malaking halaga sa iyong utang. Kaya bago mangutang, siguraduhin mong kaya mong bayaran at may plano ka para dito. Ang pagkakaroon ng emergency savings at tamang budget ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga hindi inaasahang gastusin. Pangatlo, huwag basta-basta mag-invest sa hindi mo naiintindihan. Madaling mahulog sa mga get-rich-quick schemes na yung 2025, lalo na online. Bago mag-invest, intindihin mo kung saan mo nilalagay ang pera mo. Alamin ang risk, gaano katagal mo iwan ang pera, at ang posibleng kita. Tandaan, pera mo ang nakataya, kaya siguraduhin mong safe ito. At panghuli, huwag kalimutang mag-ipon para sa emergency fund. Maraming pwedeng mangyari, sakit, pagkawala ng trabaho, o bigla ang gastos. Ang emergency fund ang iyong proteksyon para sa mga ganitong panahon. Kung hindi ka pa kaya mag-ipon ng malaki, magsimula sa maliit. Kahit piso-piso o 5 piso kada araw, basta tuloy-tuloy, makakaipon ka rin. Ang importante, may naitabi ka para sa mga hindi inaasahan. Iyan ang 4 na huwag mong gagawin sa pera mo ngayong 2025. Unang-una, huwag mong hayaang mawalan ka ng budget. Mahalaga ang pagkakaroon ng plano para sa bawat gastusin. Tandaan, ang pag-aalaga ng pera ay hindi lang pagiging praktikal, kundi pagiging handa sa buhay. Ang tamang pag-manage ng pera ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip at seguridad. Huwag tayong magpadala sa mga luho na hindi natin kailangan. Ang simpleng pamumuhay ay nagdudulot ng mas maraming oportunidad para sa hinaharap. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, mag-like, mag-subscribe, at i-share. Ibahagi natin ang kaalaman para mas marami ang matutong mag-manage ng kanilang pera. Hanggang sa muli, ito ang inyong financial buddy. Nagsasabing, mag-ipon ng wise, gumastos ng tama. Lagi nating tandaan, ang bawat piso ay mahalaga at dapat pahalagahan.